Maganda at maluwalhating araw po sa inyong lahat. Ngayong ika-11 ng Disyembre taong 2020. At paalala po natin sa inyong lahat at paalala rin ni Presidente Rodrigo Roa Duterte na tayo po ay palagi ang magsuot ng ating mga face mask and face shield. At tayo po ay maghugas ng ating mga kamay for 20 seconds with soap and water. And siguraduhin lang po natin na pag tayo'y nasa labas na, 2 metro ang layo natin sa ating kapwa. O kaya 6 na pie, 6 feet. And of course, we have to strengthen our immune system. Tayo po ay magpakalusog. Kumain tayo ng maraming gulay, ng maraming prutas. Uminom tayo ng maraming tubig. Mga juice fruits, gatas, itlog, kumain kayo. At kayo po ay mag-ehersisyo tuwing umaga. Matulog po kayo ng tamang oras, at least 8 hours a day. And mag-expose kayo sa sunlight para vitamin C. Uminom din kayo ng mga vitamina. Kakatulong po sa atin yan. Pasko na naman. Pasko na. Gahanap tayo ng matutugtog na Paskong Pasko. Hindi masaya ang Pasko kung walang music. Pasko na sinta ko. Yan ang naalala kong kanta. Ang Department of Health, hinihikayat po yung publiko. Kayo pong mga nanonood sa atin, na kung kayo ay maghahandog ng regalo, Christmas gift, sa halip na, sabi ni Secretary Francisco Duque, pumunta kayo ng mall at mamili kayo ng kung anong nasa isip nyo, damit, whatever. Sabi niya, wag na lang. Ang bilhin nyo na lang yung mga makakatulong dito sa pandemic. Yung ligtas na regalo daw. Ano raw ba yung ligtas? O di syempre, face mask. Yun ang pinakamaganda. Saka face shield. Ngayon, pagandahan ng face shield Ang mahal naman. Pero dun sa isang mall na tinanong natin, 350, halos pareho lang naman. Siguro imitation ng maganda. Importante dyan. But that reminds me, alam nyo, every day, may nasasalubong tayo naka-face mask saka naka-face shield. Pero bihira ako makakita na nakasuot ng face shield na talagang tinatakpan ng mata niya. Talagang palaging nakataas ang face shield. Bakit ba magsusuot pa kayo niyan? Alam nyo, kaya ito kinasusuot sa atin. Kasi yung mga mata natin, mabuting-mabuti kung nakasalamin kayo, medyo nakatakip na ng konti yan. Pero hindi Talagang lahat na nasasalubong ko, kahit saan ako magpunta, nakataas. Lalo na yung mga bata. Mga edad 18 hanggang paakyat, hanggang 35, 40, yun. Nakataso talaga. Kailangan kayo rin. Pag nadapuan yung mata nyo, patay na. Anyway, ano pa sabi ni Secretary Duque? Sabi niya, sa halip na lumabas kayo, do it yourself na lang kayo. Kayo na lang kaya gumawa ng mga regalo nyo. Yun pong mga anak natin o yung mga apo, ginagawa nila, nagdo-drawing sila parang Christmas card. Yun na lang ang binibigay nila, nakakatuwa naman. Kasi gawa nila. Sabi ni Secretary Duque, yung mga handmade cards, arts and crafts. O kaya naman, video, yun, maganda yung video. Mag-video kayo sarili nyo, kakantahan nyo yung
aawitan nyo ng Merry Christmas, yung gusto nyong batiin. Hindi ba maganda yun? Yung iba naman, ang kadalasan na tumatanggap ng regalo, Christmas baskets. Pero ang kapansin-pansin sa mga Christmas baskets, dati ng mga nakaraang taon, naglalaki yan. Ngayon siguro 1/3 na lang. Makikita mo talagang ang panahon, hindi malusog ang ekonomiya, hindi rin malusog ang bulsa. Kaya, pinagkakasya na lang. Mabuti na yan. Cash kesyo walang-wala, hindi po ba? Ang mahalaga ay pagdidiriwang natin yung diwa ng Pasko. Yung kapanganakan ng dakilang mananakop na si Jesus Christ o si Jesu Cristo. Pero, gaya mo ng paalala rin ni Presidente, iwasan natin yung Christmas party. Huwag na muna tayo mag-Christmas party. Kung meron tayong Christmas, Noche Buena na lang. Tayo-tayo na lang. Yung ating pamilya na lang. Pwede na yun. Yun naman ang mahalaga doon Kung gusto niyo naman, mag-virtual kayo. O di okay pa rin. Virtual. Makikita niyo ang mga mahal niyo sa buhay. Doon sa screen. Okay na rin yun. Dyan nga sa Boracay we remember that we were there for Christmas holidays. Sama natin buong pamilya. Ating mga apo. Ang daming tao. Talaga namang sobrang tao. Lalo na pag bababa na yung araw. Nakaabang sila lahat. 6 o'clock. Doon sa beach. Ngayon wala na yun. Kasi mga kausap natin taga ron kumusta na kayo dyan? Ano na ba? Anak ko, sabi niya. Swerte na kung magkaroon ng buong araw, magkaroon kami ng mga 50 pumapasok dito. Ganun katindi. Talagang maliban pa sa takot, walang pera para panggastos. Hindi ba? Tapos isa swab test pa raw, di lalo na, kaya nag-aatrasan na. But sundan muna po natin. Anyway, nandiyan na yung bakuna. Di ba? Naghihintay na lang tayo ng bakuna Kaya sundin natin ang paalala ni Presidente Rodrigo Roa Duterte na wala muna ang Christmas party. Kasi magkakahawaan mo talaga tayo pag marami. At sundin na rin natin ang payo ni Secretary Duque. Iwasan muna natin yung mga regalo na sa halip na mailigtas natin yung bibigyan natin, baka mahawaan pa natin. O meron pa nga silang paalala sa DOH. Yung pong turotot. Turotot. Huwag na raw muna tayo magturotot din. Bakit? Kasi nga naman, pag nagturotot ka, yung laway mo baka lumabas doon sa dulo ng turotot mo. Kakalat yung virus. Kung meron ka, patay. Dadapuan yung mga nasa katabi mo. Kaya, huwag na muna raw tayong mag-iingay. Kaya alam nyo, sa Davao, di ba pinagbawal ni Presidente Duterte nung mayor siya? Hanggang ngayon, bawal na magpaputok dun Walang ingay. Puro lang noon, mga turotot. Ngayon, pati turotot, di na rin pwede. Pwede rin siguro kung ikaw nag-iisa dun sa bahay mo. walang dadapuan yung laway mo. Ganyan talaga. Yan hindi naman yan forever Pansamantala lamang. Ano pang magandang balita?
Hindi gumagalaw yung ating ano eh. Wala tayong nakikitang balitang iba. Oo nga pala, that reminds me, yung pong mga hotel na nagrereklamo, meron na kayong permiso na tumanggap ng mga guest. Kaya lang, kailangan mag-apply kayo para mabigyan kayo ng Certificate of Authority to Operate for Staycation. Ibig sabihin, stay, vacation, staycation. Pero hindi daw lahat ng uri ng establishmento pwedeng mag-apply at bibigyan ng Certificate of Authority to Operate. Kasi sa Maynila daw, yun lang pong mga hotel na 4-star rating. O kaya 5-star o 6-star. Diyan daw sa labas ng Maynila, yun daw 3-star rating ang bibigyan. Teka muna nga, bakit hindi naman nyo pinapaliwanag? Ipaliwanag nyo kung bakit naman pwede lang yung 4-star, 5-star. Paano naman yung mga, yung mga 2-star o yung ordinaryong mga hotel? Ano bang kaibahan? Di ba dapat ang pinaka-yardstick dyan, ang rule of thumb na tinatawag, pag magbubukas ka ng hotel, kahit anong uri ka pa ng hotel, you have to follow the safety protocols. So, siguro pag-aralan natin mabuti kung bakit natin nililimitahan yung pagbubukas ng mga hotel doon sa mga malalaking hotel. Baka magreklamo naman yung mga hotel owners na maliliit lang yung kanila. At saka yung nga pala dun sa kanilang advisory, yun daw mga mag-check-in, pwede na lahat na may mga edad. Pati mga bata, maliban na lang dun sa may underlying sickness o may comorbidities na tinatawag. O kaya naman, buntis. Di pwede yun. Kasi high risk yun eh. Mabilis na mahawaan yun eh. At saka isa pa, kailangan daw ready kayo magpakita ng antigen test. At kailangan daw yung antigen test result on the day na mag-check-in kayo. Kasi unang-una, mas mura yon. Pangalawa, mas mabilis yon. Kung ikukumpara mo dun sa RT-PCR, pinakamatagal na dun, 12 oras. 24 hours. Pero yung iba, 8 hours lang, meron na eh. Yung swab test center ni Jeff Cheng, yung, ano bang pangalan nung kay Jeff? Philippine Airport Laboratory. Yun ang inaalala natin pangalan. In 8 hours, meron na eh. Mura pa siya, home service, 4,500. At saka pala, yun daw pong mga mag-check-in. Depende kasi sa kwartong kukunin nyo. Kung mga 20 metro kwadrado yung laki, pwede dalawa lang ang bisita ron, guest. At saka kailangan, the same household, Baga, walang outside of the household family. Pero kung mas malaki naman yung kwarto, syempre, mas malaki rin yung bilang. Halimbawa, pag 50 square meter room, 50 metro kwadrado, o di mga 5 guest naman daw. Gaya nitong kwarto natin, palagay ko, lang to, mga less than 30. O kaya 3 lang pala pwede rito. Anyway, yung po namang nagrereklamo sa mga traffic, medyo maluluwagan tayo kasi sabi ni MMDA GM Jojo Garcia,
medyo wala munang truck ban. Kasi, di ba, bawal ang truck. Ang truck ban kasi, sa ngayon, kahit anong oras yata, pwede. Pero, sabi ni GM, yung mga malalaking truck, ibaban na yon sa mga major thoroughfares sa Metro Manila. Mula alas 6 ng umaga hanggang alas 10 kasi yun ang talagang dagsa yung pumapasok sa trabaho. Alas 6 hanggang alas 10. Pwede kayo between 10 and 5. Tapos mayroon naman truck mga 5 to 10 p.m. Yun naman kasi uwian. At yun ay Monday to Saturday. At saka yung ngayong policy ng MMDA, yung pong truck ban, hindi ini-enforce yun ng linggo at mga holidays. Maliban sa EDSA. Kasi sa EDSA talagang hindi po pwede. No? Pag nilagay mo yung mga malalaking truck doon, may problema tayo. Oh. Makakatulong din yun. Isa yun sa mga nagbibigay ng traffic congestion. Anyway, babalikan po natin kayo after a short break from our studio. Yun nga ho palang public works and highways natin. Merong magandang balita para sa ating lahat. Lalong-lalo na yung mga delikadong nagkakasakit ng coronavirus. Kasi meron ng bagong dalawang facilities which is intended for moderate and severe cases na tinayo dyan sa loob ng Quezon Institute. Malaki ho yung Quezon Institute, ha? Napakalawak nun. So, dalawang facilities ang itinayo doon. At ito raw ay built using modular components. At meron pong 44 beds. At hopefully daw, sabi ni Secretary Mark Villar, tatapusin nila ito before Christmas. Meron pa nga daw silang itatayong 5 or 5 modular hospitals. O ito, hospital ito, hindi lang ito facility ordinaryo. At ang capacity po nito, 110 beds for moderate to severe and critical patients within, doon pa rin sa Quezon City compound. Sa ngayon daw, sa DOH, there are 462 healthcare facilities. Kompleto na po ng DPWH nationwide. At ito'y nagsisilbi ng 17,935 beds capacity. Actually, di ba sabi natin sa inyo pwede talagang bumalik tayo sa normal provided maliban dun sa observing the safety protocols. Kung ang ospital talaga natin can absorb as many patients as they come in, pwede na.
Kasi ang problema natin, kung merong mga may sakit, pagkatapos wala namang paglalagay yung ospital, paano magagamot? O edi yung mga yon either mamamatay yon o hahawaan pa yung iba. O yun ang mangyayari. Kaya talagang napakahalaga ng pagtatayo ng ospital. At malaki naman ang binigay sa Department of Health na budget para dito sa darating na taon. So, palagay natin, magdadagdag pa ng mga facilities and mga modular hospitals. Samantala, ibinibida naman sa atin ng Department of Justice na tayo daw maselan na gumaganda yung pagtugon natin sa mga violenting krimen laban sa mga periodista, mga media workers, kasama na lahat yun. Kasi mula po noong 1986, panahon pa niya na ito, EDSA Revolution pa itong 86 na ito, to the present, 244 cases of violence ang naitala laban sa media workers. At doon po sa 244 cases na yun, 180 ay patayan. At yung 68 doon sa 180 kinukonsider ng task force na work-related. Ibig sabihin, kaya yung pinatay dahil sa trabaho niya, pagka-periodista niya. Now, ito pong Reporters Without Borders, kung matatandaan nyo, isang organisasyon to. Tinanggal na ang Pilipinas sa listahan nila dun sa 5 most dangerous countries in the world for journalists. Kasi dati-dati kasama tayo dun sa 5 pinakamapanganib na bansa sa buong mundo pagdating doon sa mga periodista o mga journalist. At dahil nga nagkaroon na tayo ng magandang pagtugon sa suliraning ito, hindi ba natatandaan niyo yung Freedom of Information, Executive Order Number 2. Ito, in-issue ito precisely para yung karapatan ng tao sa impormasyon at yun namang tungkulin ng Estado na magkaroon ng public disclosure at full public service. Inilabas yun ni Presidente. Of course, ito subject sa Data Privacy Act. At pinapatupad po ng Administrasyong Duterte upang palakasin natin yung proteksyon natin sa kalayaan ng pagbibigay ng opinyon, ng pahayag, at yung kaligtasan ng ating mga media workers. Yung pong Presidential Task Force on Media Security at yung Committee to Protect Journalists ay binigyan ng special citation ang Pilipinas bilang isa sa mga bansa na nag-improve sa ranking dito sa Global Community Index. Pero actually, hindi naman po lahat ng pinapatay na periodista o journalist may kaugnayan dun sa kanilang trabaho. Kung minsan, at marami ring beses na rin, pinapatay dahil sa mga personal na kadahilanan. Wala na tayong magagawa doon. Anyway, ito pong BIR, nga pala, magandang balita ito doon sa mga nahihirapang magbayad.
Sabi ni BIR Commissioner Billy Dulay, pinirmahan niya raw po yung Revenue Memorandum Circle number 127 at inutos niya sa kanyang mga taxmen na itigil muna yung operasyon sa pagitan ng Disyembre 15 hanggang Enero 7. Between December 15 to January 7, he instructed his taxmen to halt operations. Teka muna, wala muna mga koleksyon, ha? Sabi niya, para naman magkaroon kayo ng worry-free at makahulugang pagdiriwang ng Pasko, sabi ni Commissioner Dulay. Kaya meron 3-week na bakasyon. At ito namang mga nagtatrabaho, 3 week kayong magtrabaho dyan sa opisina nyo, sabi niya. Yung mga ikompleto nyo, yung mga field reports niyo. Pero sabi niya, tuloy pa rin yung mga audit ng tax evasion cases. Yung mga nang pre-prescribe before April 15, 2021, mga hindi nakafile, yung mga nagre-retire na mga negosyo, mga government offices and companies, at itutuloy pa rin nila yung pag-process nila ng estate tax, donors tax, capital gains tax returns, pati na yung withholding tax on the sale of real properties and shares of stocks. Alam nyo ba na in a scale of 1 to 10, mga 1, 2, 3 hanggang 10, akyat, ang gobyerno natin 9.5 in terms of winning the war. Kung i-rate mo daw, kung ang rating 1 to 10, 10 ang perfect, aba tayo 9.5 at nananalo na raw tayo laban dito sa mga komunistang rebelde. Ito ay sangayon sa National Task Force to End Local Communist Armed Conflict. Sa isang press conference, sinabi po ng tagapagsalita ng task force na ang kulang na lang daw yung paghain ng mga kaso laban sa communist terrorist group. Sabi ni General Parlade, I remember, sinabihan natin si General Parlade noon. Sabi ko, pilean mo na kasi. Meron na kayo ebidensya, file na lang kayo ng file kasi nakakantsawan tayo. Pag sasabihin mo, yan, kinaklasify natin komunista o kaya NPA, tapos di nyo naman pinapailan o di tayong napupulaan. Pag merong ebidensya, file. Pag-ihaan nyo na yung hukuman. Kaya lang, be sure na pag pinail nyo, meron kayo ebidensya. Kayo mapagtawanan pag na-dismissan kayo. Anyway, meron na daw po 120 judicial affidavits ng mga dating rebelde sa Panay. At ito'y nakalap ng Regional Task Force. At ito'y gagamitin sa paghain ng demanda laban sa mga NPA. Nung summit daw, meron pong 70 rebelding dating komunista na tumanggap ng 5,000 piso mula sa DSWD. Ito'y ayuda, assistance, para sa kanila. Siyempre, galing sila sa bundok, babalik in the fold of the law and society. Siyempre, kailangan bigyan mo sila ng magagamit naman para bumalik sila sa buhay na normal. At meron pa nga pong 1,004 packs of goodies na binigay sa mga nag-participate dun sa summit. Sana yung pong mga nanonood sa atin, na may mga kamag-anak na in support or kasama ng mga rebelding komunista, hikayatin nyo, bumalik loob na sila
sa lipunan at wala talagang mangyayari. Bangkay ka lang tatanggalin niyan pag nagkaroon ng mga enkwentro. Hindi lamang yan. Yung mga pamilya nilang iniwan, di siyempre, palaging silang iniisip. At maapektuhan sila. Mental torture yun on both sides. Actually, both sides yun eh. Yung umalis na nag-NPA, iisip niya yung pamilya niya. Yun naman pamilyang iniwan niya, yun din ang iniisip. O, di ba? The best talaga, go back to the fold of the law. That's the best option for the communist rebels. Kasi kung talagang yung pinaglalaban nyo, katanggap-tanggap, Diyos mio naman, 53 years na eh. O 54 years na yata eh. Wala pa rin nangyayari. Nalalagas ang inyong mga hanay. Pagkatapos, napapatay pa yung mga kapwa nating Pilipino. Di ba? Napaka-destructive. Wala. Hindi talaga uubra. O, balikan po natin kayo. Makalipas ang ilang sandali uli. Galing dito sa ating studio. Oh, ito si Senator Christopher Bongo. Pinapurihan niya po itong pinag-uusapan natin kaninang National Task Force to End Local Communist Armed Conflict. Bakit? Sabi ni Senator Bongo, ginagawa niya ang kanyang trabaho para matapos na itong insurhensiya o rebellion upang makamit na natin yung matagal na nating hinahanap na matagalan na kapayapaan at para umusad na yung mga development sa mga lugar kung saan nandun yung mga rebelde. At ito, consistent po ito na ayon dun sa patakaran at layunin ni Presidente at yung kanyang vision mula nung naupo siya at hindi pa siya nakaupo, yun na ang palagi niyang nasa isip, nabigyan ng ligtas at komportabling buhay ang lahat ng mga Pilipino. Kaya sabi ni Senador Go, ako ay naniniwala po na sa kanilang trabaho, ginagawa lang nila ang kanilang tungkulin laban dito sa rebellion. Kaya ito pong pamahalaan natin, itinayo itong NTF-ELCAC para nga mabigyan naman ng assistance sa pamamagitan ng maraming programa para yung goal ng NTF-ELCAC na tapusin na yung rebellion, maging matagumpay. Ano ba itong mga iba-ibang programa ito? Hindi ba yung Department of Social Welfare and Development natin, ito ay nagbibigay ng assistance, cash grants doon sa mga dating rebelde. Yung pong Sustainable Livelihood Program, Livelihood Settlement Grant ng ahensya. Suportado ng Enhanced Comprehensive Local Integration Program. Ito na naman yung haba ng mga title. Ang layunin, provide financial aid to such individuals so that para maging nga naman productive members of their communities.
Sabi po ni Senador Go, kayong mga kumukontra, kayong mga nandyan sa rebellion, mga rebelde, kinakailangan igalang nyo itong pangkasulukuyang administrasyon sapagkat ito ang hinalal ng sambayanang Pilipino. Kayo, pwede naman kayo, sabi ni Senador Go, wala namang problema na kayo ay pumuna. Pero, ang problema ang ginagawa niyong pagpuna, hindi na pagpuna. Gusto niyong ibagsak ang gobyerno. Ay, hindi na, yan, sabi niya, labag na yan sa saligang batas. Kasi if you want to topple the government, destroy the government, that's another story, sabi niya. Respetuhin natin sapagkat yan ang pinili ng taong bayan for 6 years. Kung gusto nyo, di bumaba kayo sa bundok. Magkandidato kayo. Yun, nagipag-alyansa kayo dun sa mga oposisyon. Saka, labanan nyo. Labanan nyo ang Duterte kung maging realidad na yun. Kung maging realidad. Oh, that reminds me. Nabasa natin sa payagan kanina. I support the Duterte, sabi ni Senador Go. Siyempre, sabi niya, pinaggalang natin si Presidente at naniniwala tayo dun sa kagalingan at katapatan ng magamang President Duterte and Mayor Sara Duterte. Pag sila ay mapahinuhod at tumugon sa tawag ng sambayanan, kung magkaroon man ng tawag na ganyan, sabi niya, susuportahan natin. Pero sa ngayon, anyway, matagal pa naman yung eleksyon. Dito muna tayo. Dito muna tayo. Tayo naman sinasabi sa dyaryo, sa atin daw nagsimula yung Duterte, mali kayo dyan. Ang nagsimula ng Duterte, yung mag-amang Duterte, nung tumakbo sila doon sa Davao City bilang alkalde at vice-alkalde. Pinangalawa naman yun ni Pastor Kibuloy. Nung kami nag-uusap-usap. Yung akin naman bakit nga ba nasabi natin yan? Dahil kasi, di ba, yung revolutionary government, kaya natin pinasok yun, sabi natin, masyado na, baka too late in the day ng revolutionary government. Mabuti pa, Duterte na lang kayo. Tayo naman, kaya lang naman namin naisip yun. Yun batay rin naman sa pagsusuri. Hindi lamang ng inyong lingkod. Halos lahat naman nagsusuri na, paano na kung wala na si Presidente Duterte? Sino na ang magpapatuloy sa kanyang mga legasiya? Sino na ang matapang, may political will? May pagpapatuloy yung digmaan sa droga, digmaan sa kriminalidad, digmaan sa korupsyon, digmaan sa rebellion, digmaan sa terorismo. Paano na? Kung magre-retire na siya? Kaya, sabi, naisip ko naman, hindi wag natin pag-retiriuin. Tumakbo ng vice presidente at yung anak niya, naghahanap kayo ng may political will, hindi yung anak, hindi ba? Parehong-pareho naman ang estilo ng dalawa. Kung minsan pa nga, di ba binibida ko sa inyo, mas matindi pa itong si Mayor Inday Sara Meron yun, di ba? Ulitin ko. Yung mga hindi nakapakinig, marami na mga hindi yata napakinggan. Kaya ako kung gusto si Mayor Sara. Kasi one time, may lumapit kay Presidente. Tulungan mo naman kay Mayor Sara. Pirma naman yung kontrata o yung proyekto ko doon, pumayag. Binigay niya ang dokumento. Binigay. Si Presidente naman, mabait naman sa mga kaibigan. Sige. Padala natin kay Mayor Sara. Pinadala. Binasa ng Mayor Sara.
O nung mabasa, binigay ulit doon sa messenger, sabi mo kay Papa, siya na lang mag-mayor. O, hindi ba? O, saan ka naman nakakita ng ganyan? Eh, kung iba yon, opo, Papa, pipirma ko. Eh, hindi, ito si Inday. O, isa pa. Di ba, binida ko din sa inyo. Nung pandemic, 4 na buwan na nandito, nag-birthday yung kanyang kabiyak, si First Lady Anilet Abansenya. Gusto niyang bisitahin. Hindi niya makita si Kitty yung anak. Prepare na ngayon ng mga PSC. Lilipad sila. Tinawagan si Mayor Inday. Inday, landing ako dyan mamaya. Sagot nung anak. Hindi ka pwede mag-landing dito, Papa. Lockdown ako dito. O yun. O yun, di ba? Eh, kung iba-iba yun, sige po. Yun. Kaya naisip ko, okay to. Pare-pareho to ng ama. Bagay silang dalawa. Eh, sabi nila, bakit naman Vice Presidente si Presidente Duterte? Eh, gusto na magretiro. Eh, ano naman ka akong Vice Presidente? Ano namang ginagawa ng Vice Presidente kung hindi naghihintay? Tsaka dahil nga kilala niya yung anak niya, parang guide. Di ba? Hindi naman siya yung tipo ni BP Lenny na masyadong grandstanding. Ayaw nga nito ng grandstanding si Presidente. Nayayamot nga siya ng mga asar siya sa mga serena. Asar siya sa mga picture niya na nakalagay sa wall. Ayaw niya ng mga streamer screaming with his name. Ayaw niya mga paporma. Ayaw niya ng mga Amerikana. Ayaw niya ng barong. Kita niyo naman, nilililis niya ang barong niya. Kaya nga ang kagandahan dito kay Presidente. Kaya na-identify yung masa sa kanya. Yan ang masa eh. The masses identify themselves with him and vice versa. The President identifying himself with the masses. Kaya nagkaroon ng melting. Hindi po ba? Yun lang naman ang reason namin. Wala namang iba. Pero sabi nga natin depende na yan. The gods of destiny will rule. They will dictate. Que sera. What will be, will be. Diba? Yan ang kanta ni Doris Day. Sumalakit, nawa. Namatay na pala last year. Anyway, ito naman. Itong mga kalaban naman, siyempre naghahanda na rin sila para sa, akala nyo lang, hindi sila naghahanda. Naku, kung po pwede lang, ikwento ko sa inyo meron ng mga nangangampanyang presidente. Umiikot na. Mga tandem na rin sila. Ito nga ang oposisyon, bumabanat na nangangampanya na kagaya nitong isang kolumnista ba ito? Wala narinig ang pangalan nito. Pero since galing sa Inquirer, editorial, sabi niya, hindi lang ito sa mga sympathizers ng ABS-CBN, para ito sa lahat ng mga naniniwala sa malayang pagpapahayag at bukas na komunikasyon. Yung mga public officials na naniniwala na meron silang karapatan na saraduhan ng mga istasyon ng radyo at mga TV channels, kinakailangan itong mga taong ito. Sabi nitong editorial huwag nating ihalal sa susunod na eleksyon. Di ba nangangampanya na nga sila? Lalong-lalo na raw. Ito pa. Yung mga tumanggi na bigyan ng prangkisa itong ABS-CBN. At saka yung mga sumuporta dito, huwag ninyong ihalal. Panay kampanya na, Ito naman ito naman si Andrew. Gayahin mo si Andrew Tan, matino.
Ako naman, Andrew Masigan. Sabi niya, ako naman sabi nila, dilaw ako. Pero ako naman, kalabang ko yan dati. Nandyan ako sa palaban din ako. Kaya lang, kinakampanya niya si BP Lenny. Bilib na bilib siya. Hangang-hanga siya kay BP Lenny. Hoy, Don, Andoy, Andrew. Ano mga apelido nito? Andrew Masigan. Oh, kailangan maging masigasig ka dapat sa iyong mga pagsusuri. Sabi niya, yun daw reaction ni Presidente na binanatan si BP Lenny. Yun daw yung nagpapakita na, okay itong si BP Lenny. Saka hindi yun daw 57%, wala daw yun. Sus Mariosa, ano naman logic mo? Kaya nga, dati nga 58%, naging 57%, bumagsak na eh. Ibig sabihin, walang, kung gagamitin natin yung mga salita ng mga nasa kalsada, walang binatbat. Pero sabi ni itong si Andoy, Masigan, Andrew, nakikita niya raw na si BP Lenny merong grit and determination. Sus Mariosep. Palagay ko, mali ang dinidescribe. Ang grit and determination nga si Presidente Duterte nga yung dinidescribe mo eh. To push reforms regardless of its difficulty, siya nga yun eh. And how unpopular they are. Exactly. You're describing President Duterte, not BP Lenny. Sabi niya, the Vice President has proven to have the fortitude to do what must be done. Si Duterte na naman, Presidente Duterte na naman ang nilalarawan mo rito. Amid relentless persecution. Di ba pinipersecute nyo si Presidente, sinisiraan nyo, kung ano-anong, tinawag nyong pumapatay ng tao. Tinatawag nyo na corrupt. Tinatawag nyo na maraming pera sa bangko. Yung pala, 14,000. Tapos sabi niya, deprivation of resources and attacks to her person. Sus Maria, simula naman nag-aatake sa kanyang personalidad. Si Presidente yon, ina-atake. Si BP Lenny, kinikriticize, pinupuna lamang yung estilo niya, yung estilo ng pamimigay niya, tapos dadala siya ng mga media, tapos meron siya mga mungkahe na ginagawa naman, parang pinalalabas niya, hindi. Yun. Sabi niya, BP Lenny may be behind in popularity ratings, but it would be foolish to discount her. It's more foolish if you credit her with what you have erroneously described her to be. Actually, talagang dinidescribe mo. Palagi ko, lihim kang tagahangan yan, ni Presidente Rodrigo Roa Duterte. Kaya lang, siguro may crush ka rin kay BP Lenny, kaya nasa isip mo si Presidente Duterte, pero ang nababanggit ng iyong bibig ay yung tibok ng iyong puso. Di ba? Anyway, ano pa ba? Ito naman mga human rights. Siyempre, wala namang pong kakampi si Presidente Duterte sa mga human rights. Yung karapatan na yan, yung mga bagong alyansang makabayan na yan, na mga, sabi ni Joe Masison, yan, legal front ko yan. Legal front ng CPP-NPA. Nung inulit naman ng military yung legal front, ang binanatan yung military, hindi nila binabanatan yung kanilang boss, si Joma. Sa kanya nang galing inulit lang sabi nga ni Presidente, hindi kayo nire-red tag. Ginangalanan na kayo, na talagang legal front kayo. Ito daw, nagkaroon ng rally, isang araw yata yon. May mga mangingisda pa Hinihingi po nila na i-release yung nakakulong na si Amanda Ichanis.
Ito yung anak nung napatay na anak pawis na leader na si Randy Itianis. Ito yung may baby. Sabi nitong mga grupong ito, ang bansa ngayon ay nasa epidemya ng terorismong pang-estado at paninikil. Talaga, an epidemic daw of state terrorism and repression. The fact alone na nasasabi mo yon, ibig sabihin, malusog ang freedom of speech and of expression. Sabi ng grupo, natatakot daw sila, nangangamba na ang bansa ay plunging deeper and deeper into a rapidly deteriorating human rights crisis and fascist rule under the current administration. Nangangamba daw sila na lalong pumupunta sa ilalim, lumalalim daw, lalong nasisira yung mga karapatan pang tao sa ilalim nitong administrasyon dahil fascist na ito diktador. Kaya sabi nila, pinagdidiwang natin ang international human rights ngayon, kasama yung aming pagpoprotesta at patuloy na pakikibaka para sa katarungan. Sabi nila, dinokumento daw po nila 353 victims ang extrajudicial killings. At ito daw ay on top of thousands have already been killed under a plan to come. Eh, ang problema sa inyo, hindi kayo nakikinig. Yung mga extrajudicial killings na sinasabi, yun ay resulta ng mga patayan nila sa loob ng mga sindikato nila. Pag nagkakaunsihan sila, pag nagkakasilusan sila sa mga teritoryo nila, pag nag-aagawan sila ng mga kliyente nila, yun. Kasi, bakit natin nasasabi yun? Doon po sa statistics na 5,000 plus na napatay kaugnay sa mga drug raids operations. Hindi ba sinasabi nga natin sa inyo, kung totoo yung sinasabi ninyo na pinapatay lang ito ng walang laban, paano niya paliliwanag? Mahigit 100 na pulis ang napatay na. During the 4 years, almost 5 years. At mahigit na 100 din yung mga seriously injured. Hindi ba? How will you explain that? Tapos sinira nyo, sinunog nyo yung effigy ni Pangulong Duterte. Dinari naman niyang pagsusunog. Siguro si Presidente Duterte, nung panahon ng aktivista siya, kasama rin siya doon sa nanununog ng effigy ni Marcos. Ganyan talaga yan. Okay lang yan. Magsunog na kayo, magsunog. Pero, do not cross the line. Okay lang yan. Speak against any abuses of the government. Any violence you perceive to have been committed unlawfully by the enforcers. Okay lang yan. But do not cross the line. Meaning to say, huwag kayong pumasok sa rebellion at meron kayong problema, maniwala kayo. Because this president will pursue you to the edges of the archipelago until you are behind bars. Sigurado ho yan. Walang kaduda-duda yan. Kaya, mga kababayan, dyan sa bundok, at yung mga sinasabi nila, nila Vic Corpus, nila Nilo Tayag, nila Peter Mutok, yung mga dating rebelding komunistang namundok. At yung mga leader na nandito sa Maynila na kala nyo, naghihirap, yung pala, nakakotse. Kasi laki ng pondo nila eh. Galing sa abroad, tsaka galing dun sa mga pang-extort nila. Kayo magunos dili. Baka kayo ibaon
sa kangkungan ng kasaysayan. Anyway, inabot na po na yung oras. So, we will again remind our listeners and viewers and ang ating mga kababayan to wear their face masks, their face shields, and to kindly always remember washing your hands for 20 seconds frequently. And observe 2 metro po. Maniwala kayo, mas maganda 2 metro kaysa 1 metro. 2 metrong distansya o 6 na pie. At palagi ho kayong magpapalakas ng inyong mga katawan. Huwag ho kayong magsawa. Ang inyong lingkod, palaging kumakain ng gulay. Gulay, seafoods, ano pa. Saka mga prutas. Ang dami nating prutas, ang sasarap. Miinom din ho ako ng gatas, ng vitamina. Nag-eehersisyo, natutulog ng at least 8 hours a day. Nagpapainit ng araw. O hindi po ba? And don't forget, when you wake up in the morning and when you sleep at night, do not forget to pray to the great Maker of all of us. To thank this Maker for the lives that we have and to guide us doon sa ating mga galaw dito sa balat ng lupa. Ako po ang inyong lingkod, Salvador Panelo. Pansamantalang nagpapaalam hanggang Lunes na muli, alas 2 hanggang alas 3 ng hapon. At nagsasabing, let us tread the path of roses and let us go beyond the path of thorns. Magmahalan tayo. And I love you all.